Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni KaBBM News PH. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Guys, ay siya nga pala guys, sa lahat ng di pa nakasubscribe kay KaBBM News PH, mag-subscribe na po tayo. At huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa akin channel. Game guys, let's go! Mga ka-BBM, dahil sa halos lahat ng ahensya ng pamahalaan ay ayaw tigilan at pilit na pinapauwi sa bansa itong si Congressman Tevez para harapin ang kasong ibinabato sa kanya, napilitang tumawag si Tevez sa tanggapan ni Senator Rapi Tulfo para humingi ng tulong sa programa ng senador na Rapi Tulfo in Action. Kaya one time, nakausap ko yung isang taong malapit kay Rafi Tulfo. Sabi ko, Sir, pakisabi kay Sir Rafi na kung hindi pa ako tigilan ng mga ito, ipapatulfo ko na lang tong mga to. Samantala nanawagan din siya kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tingnan at i-assist ang mga tao na inilalagay niya sa kanyang gabinete, partikular si DOJ Secretary Boying Rimulya. Aniya kung hindi masasagot ni Rimulya ang kanya mga tanong ay dapat siyabakin na ni PBBM sa pwesto itong SOJ Boying. Ngayon ang panahon na i-assess ni BBM ang integridad ng tao niya. Kung hindi masagot ni Boying Rimulya ang aking pinaka-importanting dalawang tanong, sa tingin ko dapat sibakin na siya ni BBM. Maging si DILG Secretary Benhur Abalos ay hindi rin pinalampas ni Congressman Tevez dahil sa mga pahayag nito na malakas pa rin ang kaso ni Tevez kahit nagsipag-atrasa na o nagrecant na ang mga testigo. Gusto ko i-call out si Abalos. Tanungin niyo si Abalos katulad ng tanong kay Rimulya. Bakit siya nagsabi na malakas pa rin ang kaso laban kay Tevez kahit nag-recant ang mga testigo sa Digamo case? Dahil kung nagsabi siya malakas ang kaso, sabay walang kaso, sinungaling siya, di ba? Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na KaBBM News PH. Guys, sa lahat ng di pa nakasubscribe kay KaBBM News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa akin channel. Pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na ligid at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nakita ko si Sir Rafi Tulfo nagreklamo yung mga pobre daw walang hustisya. Di ba? Iniimbitahan sa istasyon, sabay doon nilalagyan ng ebidensya. Kung mayaman, taga Forbes Park or taga Corinthian, hindi daw maimbitahan. Nung sinabi ni Sir Rafi Tulfo yon, tumatak sa aking isipan at tumama sa aking puso yon. Dahil na-feel ko rin yun na kung meron silang gustong apakan, kayang-kaya nilang apakan. Kaya one time, nakausap ko yung isang taong malapit kay Rafi Tulfo. Sabi ko, Sir, pakisabi kay Sir Rafi na kung hindi pa ako tigilan ng mga ito, ipapatulfo ko na lang itong mga ito. Sa bagong Facebook post ni Suspended Negros Oriental Representative Arnolfo Tevez, tila nagbibigay siya ng clue sa kanyang lokasyon ngayon. Nakasuot si Tevez ang puting tobe, naka-shades at face mask. May caption rin itong Assalamualaikum. Pero inisnab ni Tevez ang tanong ng media kung nasaang bansa siya ngayon. Sa halip muli niyang hinamon si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Secretary Remulla, inuulit ko ang hamon ko sa iyo. Kung napatunayan nyo na nag-apply ako ng citizenship sa Timor-Leste, uuwi ako, magpapabaril ako sa Pilipinas. Kung babarilin man ako. Grabe, ano buhay na talaga tinatay ng Tevez dito.
ikulong nyo ako kung kailangan ako ikulong. Mm. Pero kung sinungaling yung sinabi mo na nag-apply ako ng citizenship sa Timor-Leste, mag-resign ka agad. Gayunman, sinabi ni Teves na Yung tinatayo ni Tevez, grabe buhay niya. Samantalang si Boying pag-resign lang kung gaano kalakas yung loob niya at kumpiyansa sa sarili niya. dalo siya online sa sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinapasagot din niya si Secretary Remulla kung paano nagkasya ang 6 na katao sa 5-seater na helicopter. Unang sinabi ni Remulla na ang Bell 505 chopper ni Teves ang ginamit na pantakas ng 5 suspect sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Isa pang tanong ni Teves ay kung paano nagkasya ang 13 katao sa 9-seater na eroplano na sinasabing sinakyan naman ni Teves mula Singapore patungong Timor-Leste. Dagdag pa ni Teves, dapat daw ay maging maingat ang Pangulo sa mga taong binibigyan niya ng pwesto sa gobyerno. Ngayon ang panahon na i-assess ni BBM ang integridad ng tao niya. Kung hindi masagot ni Boying Remulla ang aking pinaka-importanting 2 tanong, sa tingin ko dapat sibakin na siya ni BBM. Ito po ay nagpapatunay lamang sa aming matagal nang sinasabi na nag-umpisa po noong nagreklamo yung si Hannah May. Yun ang personal na alam ko kasi magkasama po kami noon ng nagpatulong si Attorney Toby Jokno sa CHR na talagang may pananakot, panunuhol, may subornation of perjury, may witness tampering dito sa kasong ito para ituro si Congressman Teves. Kaya siguro ang tagal bago na i-file yung kaso, ano? Etong kasong pong ito, hindi pa naman ito yung kay Governor Degamo, ito yung di umano'y 2019, yung hihiringin po ngayon sa preliminary investigation. Bagamat, ang pagkaalala ko, April 4, yung first month, yung month sa rin ng pagkamatay kay Governor Degamo, sinabi na ni Secretary Remulla, 99.9% na daw solved. Noong March 31, sinabi niya tapos na ang boxing. Pero ang tagal bago na file siguro minamaniobra pa nila at hindi pa sila sigurado sapagkat tinuturuan pa nila, tinatakot pa nila, pinipressure pa nila yung mga witnesses. Ayan, ngayon ay lumalabas po ang katotohanan. Hindi na dapat ako magsasalita tungkol kay Abalos dahil na nahimik na siya. Pero I was affected by his comment na nung kinuwento, yung kwento tungkol sa torture, hindi na naman sila nag-imbestiga. Automatic sinabi niya, walang ginawa si na torture, kung sino man yung gusto niyang protektahan. Hindi ko minamasama ang pulis or sino man. Pero kung ako ang nasa kanyang posisyon bilang SILG, ang dapat na tanong, nasagot doon, kung merong mga reklamo, sige, imbestigahan natin yan. Okay? So dyan rin nakikita ko walang semblance of fairness. Isa pa, hindi naman siya DOJ secretary or anuman. Bakit nagsabi siya malakas pa rin ang kaso laban kay Kong Teves? Bakit nagsasabi siya ng kaso laban sa akin na wala naman akong kaso? Di ba sabi nung nag-recant na yung mga witnesses, malakas pa rin ang kaso laban kay Kong Teves. Tanong ko, Attorney Ferdy, may kaso ba ako? Ganito, gusto ko i-call out si Abalos. Tanungin niyo si Abalos katulad ng tanong kay Remulla. Bakit siya nagsabi na malakas pa rin ang kaso laban kay Teves kahit nag-recant ang mga testigo sa Degamo case? Anong kaso ang pinapag-usapan niya? Dahil kung nagsabi siya malakas ang kaso,
sabay walang kaso, sinungaling siya. Di ba? Mhm. Oh, tanungin nyo si Abalos. Abalos, sabi mo malakas yung kaso. Anong kaso to? Ano yung case number? Hingiin nyo kay Abalos yung case number ng Digamo case na sinasabi niyang malakas. Oh. So call him out on that. Oh. Alam mo, Abalos, ano to ha? Huwag mong mamasamain, hindi to personal. Hindi nga galit yung mukha ko nagsasalita. Makatotohanan lang. Nagdadakdak kayo, malakas yung kaso laban sa akin sa Digamo case. Ano yung case number, boss? Mhm. Oh. Isa pa, di ba, SILG secretary ka, nandun ka sa Senate hearing. May nagbanggit ng Ferrari, umamin pa si Fritz Diaz na binigyan siya ng Ferrari ng isang bilyonaryong inchik na si Kim Lai. Hindi niya sinabi yung pangalan na Kim Lai doon, pero alam ko si Kim Lai yun. Ngayon, bakit hindi nyo siya tinanong or kinasuhan tungkol dito? Obligasyon nyo yan Mhm. bilang SILG secretary dahil bawal sa batas yan na tumanggap ng regalo. It's conduct unbecoming of a public official, whether elective or appointive. Mhm. Ba't wala kayong ginawa? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.